Naiiwan ka lang. Banda. Ayan. Diyan, sa loob. Thank you, sir. Es Ronnie. Ronnie. ID, QC ID, QC ID nyo. Dito tayo, sir. Teka lang po, wala akong ID. Punta kayo, sir. Punta kayo, sir. Pwede na kayo mag-fill up sa loob eh. Sa loob na kapit tayo? Oo. Kasi may warrant kami. Dali mo yung pwede, ibalik ko doon sa parking. Dito. Saan tayo? Sorry. Bill, Ito. Dami kasi dito. Ronnie Denver. Ikaw, sir, kay Ronnie ka rin? Natanggal yung sticker. Ma'am, kanina po kay Ronnie ka rin? Ma'am, pero mo ID mo, ma'am. Okay na, sir. ID mo. Ay, yung si ID mo. Ito po. Ay, sige na. Kasi na ano eh. Sige, ma'am. Hindi naman tayo ba maganda? Ano man? Rosalie na ano. Oh, yan po ang ID nyo, ha? Apo. Sandali. Yung akin, pangalan ko, Ribose. Sir, kayo po. Ito pa, meron pa po. Kanina po. Ikaw, sir, hanapin mo na yung name mo, ma'am. Ay, sir. Ay, ito na. Ma'am, may invitation ka po ba? Opo, mayroon. Ay, baby ka. Kay Ronnie ka po. Oo. Rosalie po, mayroon. Mayroon ako dito. Ayan. Rosalie, ano, ma'am? Ribose. Ay. Yes, ma'am. Nandyan. Ito dito po si... Ay. Pasensya na po, wala po salamin. Pasensya na kasi yung salamin niya nahulog. Kung sa pangalan mo. Federico. Nakita ko na yung pangalan mo. Ito. Papirma po. Hindi tayo magkasunod, Bek. Hindi. Confirm na kayo? Wala po. Wala po. Form, kunin mo yung form. Okay na po. Nag-isa kayo, ma'am, ha? Opo. Salamat po. Alam mo yung information? Sandali Yung ID, hawakan mo. yung ID, baka mawala. Nagtatak na po kayo? Wala pa po. Patatak na lang to. Send ko na picture dito. Ayun. Ayun. Ay, oo. Huwa ka muna. Dahil doon na kabila ko. Kiss, kiss, kiss. Maya-maya ang dating na coffee review sa kanyang coffee and bean mart. Business is booming, ika nga. Extra ang magpuprosige ngayon dahil second chance niya na ito sa pagnenegosyo. Taong 2019 nang una siyang sumugal matapos na makahanap ng maliit na paupang pwesto sa Central Avenue. Pero gaya ng marami, huminto ang kanyang mundo sa pagtama ng COVID-19 pandemic. Nag-start ako noong 2019 habang nagtatrabaho.
na naman ang sale niya, kaya lang yung pandemic po is na At kasabay ng pagkawala ng kanyang negosyo, Ballpen tuwalan din siya ng trabaho. Kaya naman todo kayo na ngayon dahil ayaw niya ng maranasan na muling mawalan ng pangkabuhayan. Ayon kay June, hindi magiging posible ang tagumpay niya ngayon kung hindi siya nabigyan ng puhunan ng pangkabuhayan QC sa ilalim ng QC Small Business and Cooperative Development Promotion Office o QC-SDCP. So, ang pamumuhay ng QC ay isang Community Capital Assistance Program na nag-start in 2021 at the height of the pandemic. So, ito po ay isang economic recovery program na itinayo po ng City Government. Pero, since 2021, nag-evolve na siya over the years. And ngayon ay makafocus na po ito sa pagbibigay po ng dagdag puhunan sa ating mga micro-entrepreneurs, persons with disabilities, solo parents, OFWs, pati po yung mga mag-complete na mga entrepreneurship. Sa Quezon City, tinuturing na backbone ng local economy ang mga maliliit na negosyo ng Luzon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, higit 90% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ay micro-enterprises at halos 9% naman ay small enterprises. Kaya naman buo ang suporta ng pamahalang Luzon na tulungan ang bawat citizen na magpalago ng kanilang Next page, assorted. Ha? Assorted. Yung? Step page, assorted. Yung sa'yo? Assorted toys and pillows. Assorted pillows and assorted toys. Bali, nung naitulong po sa akin ang kamay kasi, yun yung pinabili ko ng kaya. Malaki din ang naging epekto ng pandemya sa mga 21 anyos na si Joshua. Dahil sunod-sunod ang pagsasara ng fiscal source, sumubok siyang mag-online business katuwa ang market niya. Hindi inaasahan ng Joshua na magpili ang mga ibinibenta ng shakes sa Facebook. Ang naging unang customer namin, tuwa siya sa nabili niya sa amin. Hindi niya expected na gano'n kasarap. Tapos positive feedback po siya sa amin. Pinost ko namin sa online. Ayun, doon, click. Para tuluyan pang paluin ang kanilang business, nag-apply si na Joshua sa pangkabuhayan QC para sa dagdag ng puhunan. At kung dati ay sa online lang sila nagtitinda, ngayon may physical store na sila sa ginhawa. Nagpapa-franchise na rin po kami, may member din po kami kinuha. Kumbaga magagayad sa amin sa bawat akong magagawin. Tuloy-tuloy din ang pagkalagawa ng negosyo ng artist at owner ng Bags and Beyond na si Pamela, isa din sa mga beneficiaryo ng pangkabuhayan QC. It started lang, since mahilig ako mag-paint. So naisip ko, yung paintings ko, i-add ko sa mga bags. Since mahilig ko na sa bags. Dati, rumerenta lang ng bagay ng panahon si Pamela. Pero dahil sa dagdag puhunan na ibinigay ng programa, nakabili na siya ng sariling solution. At ang mga gawang bags ni Pamela, hindi lang panglupad. Kasi export na po ako ng Hong Kong. Lately lang po Thailand. Tapos, meron po tayo Singapore, Europe, Canada, Australia. As of 2023, umabot na sa 50,000 ang naging beneficiaryo ng pangkabuhayan QC na nabigyan ng nasa 551 million pesos na capital assistance. Isa sa supporting with the agenda for the want is empower Quezon City. Empower them to actually work, to be able to not just rely on government, para po at least hindi lang po palaging ayunin ng mga ayuda. At marami po tayo mga businesses po ang mga itatayo sa Quezon. At para masiguro ang paglago ng negosyo, nagsasagawa ng monitoring ng SBCDPO sa mga beneficiaryo. Kasama po dito ang mga staff ko po at nag-tap din po tayo ng partners through our Ateneo de Manila University. Sila po ang bumababa para sa atin at nag-monitor po sila ng mga beneficiaries po natin sa mga previous cases. Bukod sa kapital at nagdadagulong sa negosyo, may iba pang benepisyo na nakukuha sina June, Joshua at Pamela sa pangkabuhayan QC program. Regular ang pagbibigay ng trainings ng SBCDPO at libre pa silang nakakasali sa Proudly Original Products of QC o POP-QC. Itong program na to, may access po sila to trade fairs and bazaars na ginaganap po natin dito sa City Hall at sa mga iba't ibang malls sa Quezon City. Malaki po din naman kasi kumikita ako na ng 15,000 pesos. Pag nakatanggap ka ng opportunity, iba po yung impact eh. Ang laki tulong ng tulong kasi wala na pang gagastusin doon. Wala rin po silang hihingin percentage or balik sa kanila. Ang mga kwento ng determinasyon at tagumpay ng mga beneficiaryo ng pangkabuhayan QC ang inspirasyon ng pamahalang lungsod para palawigin pa ang programa at matulungan ang mas marami pang aspiring entrepreneurs.
In the past 3 years, once a year lang po kami nag-open, pero for 2023 and 2024, nag-start na po kami ng 3 batches per year. Nag-start po tayo ng March, tapos nagbukas po tayo ulit last June, tapos September po yung last phase 1. Ito na po yung magiging schedule sa mga pangkabuhayan kasi na next week. Malaking tulong po yung binibigay ng QC LGU para katulad ng kabuhayan para sa katulad nyo na nag-umpisa pa lang sa negosyo. Then, natutulungan hanggang lumago. Sa mga kapwa kong negosyante or sa mga nakaplano pa lang magsimula. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Balang araw, ito kami ulit. Tuloy-tuloy lang. Para sa karagdagang impormasyon kaugnay ng pangkabuhayan QC, i-scan ang QR code upang makita ang digital brochure. I-like at i-follow din ang Facebook page ng QC SBC BPO para sa updates at announcements. Abot kamay ang kabuhayan sa tulong ng pangkabuhayan QC. Dahil sa Quezon City, kasama ang ating maliliit na negosyo sa pag-unlad. Pero gaya ng marami, huminto ang kanyang mundo sa pagtama ng COVID-19 pandemic. Nag-start ako ng 2019 ako na nagtatrabaho. Maganda naman sa sena, kaya lang pandemic ko sinasabay. At kasabay ng pagkawala ng kanyang negosyo, nawalan din siya ng trabaho. Kaya naman todo kayo sa ngayon dahil ayaw niya ng maranasan na muling mawalan ng pangkauhayan. Ayon kay June, hindi magiging posible ang tagumpay niya ngayon kung hindi siya nabigyan ng puhunan ng pangkauhayan QC sa ilalim ng QC Small Business and Cooperative Development Promotions Office o QC-SBC. So, ang pangkabuhayan QC ay isang Medellin Capital Assistance Program na nag-start in 2021 dahil ng pandemic. So, ito po ay isang recovery program. Kala ko mahaba. Pero sa 2021, nag-evolve na siya over the years. And ngayon, ang focus ko ito sa pagbibigay ba ng dalagunan sa ating mga micro-entrepreneurs, persons with disabilities, solo parents, OFWs, pati po yung mga pagbabitin ng mga entrepreneurship. Ate Vilma! Quezon City, inutuloy ang pangkabuhayan at economy ang mga maliliit na negosyo ng Luzon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, higit 90% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas ay micro-enterprises at halos 9% naman ay small enterprises. Kaya naman buong suporta ng pangmalawang ng tulungan ang bawat citizen na magpalago ng kanilang maliliit na negosyo. Nandito po din po siya para sa mga micro-entrepreneurs o yung mga negosyo na. Pero nandito po tayo na pang-startup capital po talaga 10,000 pesos to 20,000 pesos po. Ang range po ang binibigay nila. Bali, muna yung usapan mga kabayan. Yung model na tayo. Malaki din ang naging epekto ng pandemya sa mga event at mga andos na si Joshua. Dahil sunod-sunod ang pagsasara ng physical source, sumubok siyang mag-online business at tuwang ang partner niya. Hindi inaasahan na Joshua na umulit ang mga ibinibenta nilang shake sa Facebook. Ang naging customer namin, kuha siya sa nabili niya sa amin. Hindi niya na-expected na ganun kasarap. Tapos, positive feedback po siya sa amin. Pinost ko namin sa order. Ayun, doon, nag-take. Para tuluyang pangpalagin ang kanilang business, nag-apply sina Joshua sa pangkabuhayan QC para sa dagdag na puhunan. At kung dati ay sa online lang sila nagtitinda, ngayon may physical store sila sa Ginawa. Nagpapapractice na rin po kami ngayon para dito ang kinuha. Kumbaga ang dalay sa amin sa bawat mga dalay. Tuloy-tuloy din ang pag-alagawa ng negosyo ng artist at owner ng Vice and Beyond na si Pamela sa Lismawin, Charlotte, Papamuhay. Contact number. It started lang since mahilig ako mag-paint. Naisip ko yung paintings ko, i-add ko sa mga bags and pay din naman sa bags. Dati,
Rumerenda na lang ng bahay ng palaki si Pamela. Pero dahil sa Ilan ka na? dalagang na ibinigay Renta ko na ng programa, 50. nakabili na 50 siya ka ng na. sariling swimming pool. Dito. At ang mga gawang bag ni Pamela, 53 na ako. Nag-export po ako ng Hongkong. Dito pa lang. Tapos, meron po tayo Singapore, Europe, Canada, Australia. as of 2023, umabot na sa 50,000 ang naging beneficiary ng Pangkawan QC na nabigyan ng nasa 551 million pesos ng capital assistance. Ito ang argument again for me na empower justice leaders. We empower them to actually work to be able to not just rely on para po at least hindi lang po palaging ayun ng mga hindi. At namin po tayo mga businesses po ng mga iba. At para siguro ang paglago ng negosyo, nagsasagawa ng monitoring ng SBCTO sa mga beneficiary. Kasama po rin po ang mga staff po at nag-update tayo ng partners po. Dito ka po. Sila po ang bumababa para sa atin at gumawa na rin sila ng mga beneficiaries na natin sa mga previous years. Bukod sa kapital at nagdala ng sa negosyo, may iba pang benepisyo na kumuha sa negosyo at Pamela sa pangkawalang easy program. Regular naman. High school na college ka na. High school, college. Second year. Ano lang, level, ano lang, college level lang. Pirma ko ba? Tama na to.